Mga mahal na kapatid, sisimula na po tayo. Sumama po tayo sa pag-awit. Oh
Ama namin Diyos, salamat po ng marami sa iyo, Ama. Muling sumapit, banal na sandali ng aming pagkakatipon. Salamat po sa aming mga pag-awit. Pinagugunita mo sa amin ang hangganan ng aming paglalakbay. Pagtahan sa bayang banal na ipinangako mo sa amin. Salamat po kahit ganito ang aming abang kalagayan. Kapag sasagawa kami ng ganitong pagtitipon, kapag papatuloy kami sa aming mga pagsamba sa iyo, sa pagpupuri sa iyo, sa mahalagang pananagutan po namin. Pinasasabi ka namin ng bawat pagkakataong nasa pagtitipon kami, sapagkat sumasampalataya kami mula sa langit na yung tahanan. Lagi kang nakatunghay sa amin, lalo na sa aming mga pagsamba. Nililingap po kami ng iyong banal na kapangyarihan. Katulad ngayon, habang umaawit kami, pinadarama mo sa amin ang iyong pagmamahal. Salamat po ng marami, Ama. Tunay na napakabuti mo sa amin. Napakasagana ng pag-ibig mo. Kahit napakabigat ng mga pagsubok. Subalit lalo naming napatutunayan, Ama. Meron kaming Diyos na buhay na hindi marunong magpabaya. Laging nakahandang tumulong sa amin. Kaya hanggang ngayon ay narito kami, Ama. Nakasasamba kami sa iyo. Dahil ito ay awa at pag-ibig mo sa iyong pangalan. Pakitanggapin mo sana ang iyong mga lingkod. Wala kang itatakwil sa mga lingkod mo. Saan man naroroon ang mga lingkod mo. Nakasama sa pagtitipong ito. Lahat kami paging dapatin mo sa iyong paningin. Makapagdulot kami sa iyo ng kalwalhatian. Salamat ng marami, Ama, sa mga pag-iingat at pagliligtas mo sa amin. Sa mga biyaya at mga pagpapala na patuloy mong ipinagkakaloob sa amin. Higit sa lahat na aming ipinagpapasalamat. Ang pananatili naming matatag sa aming paningindigan. Nagliliwanag na maningning sa aming mga puso. Ang mga aral mong itinuro mo sa amin sa pamamagitan ng iyong sugo at ng kapatid na Eranio Manalo. Yun ang aming pinangahawakan hanggang sa mga sandaling ito. Kaya hanggang ngayon ay nakikita namin ang aming daan sa aming mga paglalakbay patungo sa piling. Maawa ka po, patuloy mong gamitin ang iyong mga salita na magsilbing gabay namin araw-araw sa aming buhay. Kaya pakihanda ang aming mga puso sa pagtanggap ng iyong mga katotohanan. Ibasbasan mo po ang gagamitin mong kasangkapan para magturo sa amin ng iyong mga salita. Kahabagan mo pong kasihan ng iyong kapangyarihan. Dumating sa amin, kalakip ang iyong kapangyarihan. Ang bawat titik ng iyong mga salita na mag-aakay sa amin sa matuwid na pamumuhay hanggang sa kami ay makarating sa bayang banal. Sumasampalataya kami, O Diyos. Narinig mo ang aming panalangin. Pinakiging dapat mong iyong mga lingkod. Kapiling ka namin hanggang sa matapos ang pagtitipon ito. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Ang mga namahala sa iglesia mula pa sa panahon ng sugo, ang kapatid na Felix Manalo, palibhas ay mga tagapagturo at tagapangaral ng dalisay na ebanghelyo, ay wala pong hinangad, kundi magtagumpay ang bawat isang hinirang ng Diyos, ang bawat isang napaloob ng sa iglesia.
Subalit, ang nakatatawag ng pansin ay hindi lahat ng kabilang sa mga lingkod ng Diyos o kabilang sa banal na iglesia ay nagtatagumpay sa kanilang mga adhikain at kanilang mga gawain. May mga pagkakataon na sa halip na tagumpay, biyaya at mga pagpapala ang nakakamit ng lingkod ng Diyos ay kabiguan, nasasadlak sa kasawian at iba't ibang kaguluhan sa kanyang buhay. Bakit po may mga hinirang na nagtatagumpay? At bakit may mga hinirang naman na nabibigo? Yan ang aalamin po natin sa gagawin nating pag-aaral. Ano dahilan ng kabiguan na nalalasap ng tao sa mundo? Pakinggan po ninyo, ganito nakasulat sa Deuteronomio 28:20. Kung gagawa kayo ng masama at tatalikuran ang Panginoon, kung gayoy, hahayaan niyang mangyari sa inyo ang masasamang bagay. Kayo'y magkakaroon ng kabiguan at bagabag sa lahat ng inyong gagawin. Patuloy niya itong gagawin hanggang sa kayo ay mabilis at lubusang malipol. Gagawin niya ito sapagkat tinalikuran niyo siya at iniwan siya. Ano po ang dahilan ng kabiguan ng ilan? Ang sabi ng ating binasa, gagawin niya ito sapagkat tinalikuran niyo siya at iniwan siya. Kaya may kabiguan na nalalasap ang ilang mga hinirang. Bakit? Sapagkat tinalikuran at iniwan nila ang Diyos. Ano katunayang tinalikuran at iniwan nila ang Diyos? Ang sabi pa sa ating binasa, kung gagawa kayo ng masama at tatalikuran ang Panginoon. Ano katunayang tumalikod sa Diyos at iniwan ng Diyos? Ang ginawa masama. Ano ang ipahihintulot ng Diyos? Na mangyari kahit pa lingkod niya, kung ang gagawin ay kasamaan o ang ginagawa ay kasamaan at tumatalikod sa Panginoon Diyos. Ang sabi ng ating binasa, kung gayoy, hahayaan niyang mangyari sa inyo ang masasamang bagay. Magkakaroon kayo ng kabiguan at bagabag sa lahat ng inyong gagawin. At patuloy niya itong gagawin hanggang sa kayo ay lubusang malipol. Kaya may mga nasasadlak sa kasawian, kabiguan, at kapahamakan. Hindi sapagkat binago ng Diyos ang kanyang patakaran na pagmamalasakit sa kanyang mga hinirang. Hindi po. Kundi, ang nagbago ay yung hinirang na sa halip ang tuparin ay kabutihan at mga kalooban ng Diyos, ang ginawa ay tinalikuran ng Diyos at gumawa ng kasamaan. Paano pa nahayag? Nakasamaan na ang ginawa ng hinirang. Kaya siya ay ipinahintulot na ng Diyos sa kabiguan. Pakinggan po natin sa Kawikaan 15:22. Tanggihan mo ang mabuting payo at makikita mo na ang mga plano mo ay mabibigo. Tanggapin mo ang mabuting payo at makikita mo na ang mga iyon ay magtatagumpay. Ano po ang dahilan ng kahayagan pa na gumagawa talaga ng masama kaya nabibigo siya kahit pa kabilang siya sa kalipunan ng mga hinirang? Ang sabi ng ating binasa, tanggihan mo yung mabuting payo. At tinanggihan yung mabuting payo, yung mga kalooban ng Diyos. Ano raw ang mangyayari kapag tinanggihan ang mabuting payo? Ang sabi po ng ating binasa, at makikita mo ang mga plano mo ay mabibigo.
dapat magsuri ang bawat isang lingkod ng Diyos. Dapat objektibo niyang suriin na yung kanyang mga panukala, kapag nakikita niya sa kabiguan, baka ang ginagawa niya kasamaan. Bakit po sinasabi nating objektibo niyang suriin? Baka kasi ang akala lang ng ilan, laging tama yung ginagawa niya. Laging ayon sa kalooban ng Diyos yung ginagawa niya. Nang hindi niya nasusukat yung resulta ng ginagawa niya. Kapag ka ang resulta ay kabiguan, dapat magsuri ang hinirang na yun ng Diyos. Na baka ang ginagawa niya ay kasamaan. Bakit po? Sapagkat pagka ang ginagawa, yung kalooban ng Diyos, tinatanggap yung mabubuting payo ng Diyos. Ano pangako ng Diyos? Ang sabi sa ating binasa, tanggapin mo ang mabuting payo at makikita mo na ang mga iyon, yung mga plano, ay magtatagumpay. Ang may pangako ng tagumpay, ang Panginoon Diyos. Bakit ang Diyos ang nangako ng tagumpay? Sino po ba pinagmumulan ng tagumpay? Pakinggan natin sa Deuteronomio 24. Ang Panginoon mong Diyos ay lalakad na kasama mo at siya ay magbibigay sa iyo ng tagumpay. Sino po ang magbibigay ng tagumpay? Ang Diyos. Sino ang bibigyan ng Diyos ng tagumpay? Yung lingkod niya na sa mga paglakad o pamumuhay ay kasama ang Diyos. Pero pag ang ginagawa, kasamaan o paglabag sa kalooban ng Diyos, hindi magtatagumpay. Bakit? Ang tagumpay, nangyayari lang yan pag sinamahan ng Diyos o ipinagkaloob ng ating Panginoong Diyos. Sa mga katwid, ano dapat pong maunawa at maintindihan ng bawat isang lingkod ng Diyos? Ang tagumpay, hindi makakamit yan sa pamamagitan ng sinumang tao sa mundong ito. Hindi makakamit ng sinumang tao ang tagumpay sa pamamagitan ng mga impluwensya sa kanino mang tao sa mundong ito. Hindi po. Hindi makakamit ang tagumpay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng sinuman o sa salapi ng sinuman. Hindi po. Ang tagumpay makakamit sa pamamagitan ng pagbibigay ng Diyos at pagsama ng Diyos sa kanyang mga hinirang. Sa kabilang dako, pag hindi sinamahan ng Diyos, sapagkat namuhay sa mga kalikuan, gumawa ng mga kasamaan, ano ang maaaring ibunga nun? Tiyak, kabiguan. Kaya ano mahigpit na ipinapaalala ng mga apostol upang wag tayong mabigo sa mabubuti nating hangarin sa ating buhay? Ganito nakasulat sa Galacia 6:7. Huwag kayong padaya. Ang Diyos ay hindi napibibiro. Kung ano ang itinanim ng tao, ay siya niyang aanihin. Ano pinapaalala po ng Diyos? Ang sabi ng ating binasa, huwag kayong padaya. Ang Diyos niya hindi napabibiro. Kung ano ang itinanim ng tao, iyon ang kanyang aanihin. O kaya pagka nagtanim siya ng paglabag, halimbawa ay hindi nagbabagong buhay, naglalasing, gumagawa ng iba't ibang kasamaan, nagkakaroon ng mga aktibidad na immoral, yung tinatawag na premarital sex, extramarital affair, mga pagsusugal. Hindi lang yan, maaaring hindi sa moral yung kanyang hindi pagbabagong buhay. Ang problema naman, mapaglikha ng mga intriga, mapaglikha ng pagkakabahabahagi, at yung pagkakabahabahaging iniintriga niya, ina-upload niya pa sa social media. Hanggang sa yung mga tunay na hinirang ng Diyos, tinataniman niya ng pag-aaway-away at kaguluhan. Ayun, hindi rin yung pagbabagong buhay. Yun ay kasamaan din. At ang ibubunga nun, kabiguan tiyak. Sa kabilang dako, kapag ang ginagawa ay kalooban ng Diyos,
ang ibubunga nun, ang aanihin nun, tiyak na tagumpay. Ano katunayan? Meron po bang itinuturo sa banal na kasulatan? Kasaysayan ng lingkod ng Diyos na dahil tinupad ng kalooban ng Diyos. Kahit na medyo mabigat-bigat na yung hiniling niya, ipinagkaloob pa rin ng Diyos eh. Ipinahintulot siya sa mga pagtatagumpay. Ganito nakasulat po sa Ikalawang Hari, 21 hanggang 6. Nang mga panahong iyon, ang Haring Ezekias ay nagkasakit at halos mamatay. Ang propetang si Isaias na anak ni Amos ay at nagsabi sa kanya, "Sinasabi ng Panginoon sa iyo na ilagay mo na sa ayos ang lahat ng bagay, sapagkat humanda ka ng mamatay." Ibinaling ni Ezekias ang kanyang muka sa pader at nanalangin, "Alalahanin mo, Panginoon, na ako ay naglingkod sa iyo ng tapat at totoo, at lagi kong sinikap na gawin kung ano ang nais mong gawin ko." At siya ay nagpasimulang lumuha ng mapait. Iniwan ni Isaias ang hari, subalit bago pa man siya makalampas sa paggitnang patio ng palasyo, ay sinabi ng Panginoon sa kanya na bumalik kay Ezekias na pinuno ng bayan ng Panginoon at sabihin sa kanya, "Ako ang Panginoon, ang Diyos ng iyong ninunong si David, ay nakarinig ng iyong panalangin at nakakita ng iyong mga pagluha. Pagagalingin kita at sa loob ng 3 araw, ikaw ay magtutungo sa templo. Hahayaan kitang mabuhay ng 15 taon pa. Ililigtas kita at ang lungsod na ito ng Jerusalem mula sa imperyo ng Assyria. Ipagsasanggalang ko ang lungsod na ito para sa kapakanan ng aking karangalan at dahil sa pangako na aking ginawa sa aking lingkod na si David." Ano katunayan na hindi mabibigo ang mga lingkod ng Diyos na masunurin sa Kanya? Katulad ng binasa po natin na kasaysayan ng Haring si Ezekias. Kung napansin po sana ng lahat, si Haring Ezekias ay tinaningan na ng kamatayan. At hindi doktor ang nagsabi sa kanya o manggagamot na siya ay mamamatay na. Ang nagsabi kay Haring Ezekias na siya'y mamamatay na ay ang propetang si Isaias na tagapagturo ng kalooban ng ating Panginoon Diyos. At ang mensaheng ipinaabot ng propetang Isaias kay Haring Ezekias ay galing sa ating Panginoon Diyos. Ano yung mensaheng yun? Ang sabi ay pinasasabi ng Panginoon na ilagay na sa lahat ng bagay sa ayos sapagkat hindi nagagaling si Haring Ezekias at siya'y mamamatay na. O pansinin po sana nating lahat na ang nagsabing mamamatay na ang Haring si Ezekias, hindi manggagamot. Hindi kung sino mang tao sa mundo, kundi ito ay mensahe na galing mismo sa Panginoon Diyos na lumalang ng langit at lupa at nagbigay ng buhay kay Haring Ezekias. Ginamit na kasangkapan lang si Propeta Isaias upang ipaabot sa Haring Ezekias ang pasya na siya'y mamamatay na. Pero ano ang kapansin-pansin na nangyari, mga kapatid? Yung pasya ng Diyos na mamamatay na si Haring Ezekias, nabago pa eh. Nabago, mga kapatid. Ano katunayang nabago? Ang sabi sa bandang hulihan ng talatang ating binasa, ang sabi ng Panginoon Diyos, pinabalik tong si Isaias. Nung siya ay palabas na ng kaharian ng palasyo, pinabalik si Propeta Isaias.
At pinabalik siya kay Ezekias at ipinasabi ng Diyos na duduktungan pa ang buhay ni Haring Ezekias ng 15 taon. Pagkatapos sa loob ng 3 araw, makatutungo na si Haring Ezekias sa templo at gagaling na siya. At ipagsasanggalang pa ang haring si Ezekias at ang lungsod na Jerusalem laban sa imperyo ng Assyria at laban sa mga kumakaaway dito. Pero bakit ganun? Bakit po nagawa o naakit o napakiusapan ng haring si Ezekias na mula sa desisyon ng Diyos na mamamatay na siya, ay pagalingin pa siya? Kung napansin niyo, hangin ni Ezekias sa ating Panginoon Diyos. Ang sabi niya, alalahanin mo, Panginoon, na ako ay naglingkod sa iyo ng tapat at totoo at lagi kong sinikap na gawin kung ano ang nais mong gawin ko. At siya'y nagpasilbo lang lumuha ng mapait. Sana napansin yun ng lahat ng dumalo. Una, hindi nagpaimbabaw si Ezekias sa kanyang pananalangin. Totoo yung kanyang panalangin. Ikalawa, yung laman ng panalangin niya na ang lahat ng kalooban ng ating Panginoon Diyos. Namuhay siya ayon sa kalooban ng ating Panginoon Diyos. Kaya bulay-bulayin sana ito ng lahat ng mga lingkod ng Diyos. Sino ang walang ipinagpapanata? Sino ang walang ipinapanalangin sa Diyos? Sino ang walang ipinakikiusap? Sino yung may ayaw ng tagumpay? Di ba't lahat naman ang gusto'y tagumpay? Hindi ba't lahat naman ay gusto'y umunlad maging sa buhay na ito? Hindi ba't lahat naman ay may pinagpapanata at hinihiling sa Panginoon Diyos? Marahil kung babanggitin natin ng ilan, sa panig halimbawa ng mga magulang, ang ipinagpapanata ay kapakanan ng kanilang sambahayan. Kung sila'y magkakalayo ng dako, maaaring ang ipinagpapanata ay dumating ang pagkakataon na maging magkakasama na sila ng kanilang sambahayan. Kung may karamdaman, maaaring ang ipinagpapanata ng mga hinirang ay pagkagalingan ng karamdaman niya o ng sino mang mahal na sa buhay. Maaaring ang ipinanalangin at pinagpapanata ng mga magulang ay kapakanan ng kanyang mga anak, na ingatan ng kanyang mga anak, magkaroon ng magandang kinabukasan, at kung sakaling darating ang napakalungkot na sandali, yung mga anak niya ay manatili yung mga anak niya sa masigla at tapat na paglilingkod sa Diyos para magkita-kita sa bayang banal pagdating ng araw ng paghukom. Sa panig ng mga anak, baka ang pinagpapanat at hinihiling naman niya ay magkaroon siya ng mahabang buhay sa piling ng kanyang mga magulang, mahabang buhay sa piling ng kanyang mga magulang, na doon mayroong mga pagtatagumpay, pag-unlad ng kanilang kabuhayan. At sa panig ng kanyang mga magulang, makasama niya pa kung maaari ay buhay at malakas na silang pamilya sama-sama hanggang sa araw ng paghukom. Ang lahat ng iyan, hindi mahirap tugunin ng Panginoon Diyos kung mapatutunayan lang ng bawat isang hinirang ng kanyang katapatan at paglilingkod sa ating Panginoon Diyos. Kung mapatutunayan lang ng bawat isang hinirang na anuman ang mangyari, mananatili siya sa katapatan ng paglilingkod sa Diyos at pagsunod sa kanyang mga kalooban. Sana mapalagi ang ganyang prinsipyo ng bawat isang lingkod ng Diyos. Para kapag siya nananalangin,
ay ipagkakaloob ng Diyos ang kanyang panalangin at ipahintulot ng Diyos na lagi na ay ibigay sa kanya ang mga pagtatagumpay. Ano ang napakatibay na pangako ng Diyos? Kapag ka mamamalagi sa pagsunod ng hinirang. Ano napakatibay na pangako ng Diyos? Kung ang mga lingkod niya, ano man ang mangyari, ang kakatigan ay ang mga aral ng Diyos. Ang susundin at ibubuhay ay ang mga kalooban ng Diyos. Pakinggan po natin, ganito nakasulat sa huling talatang babasahin sa Isaias 48:17 hanggang 18. Ang banal na Diyos ng Israel, ang Panginoon na nagligtas, sabi, ako ang Panginoon na iyong Diyos. Siyang nagnanais na magturo sa iyo para sa iyong ikabubuti at gumabay sa iyo sa daan na dapat mong lakaran. Kung pinakinggan mo lamang ang aking mga utos, sa gayon, mga pagpapala sana ay dumaloy sa iyo tulad ng isang batis na hindi natutuyo. Tagumpay sana ay dumating sa iyo tulad ng dating ng mga alon sa dalampasigan. Ano ang napakatibay na pangako ng Diyos sa lahat ng hinirang niyang susunod? Ang sabi ng Diyos, ako ang Panginoon na iyong Diyos, na siyang nagnanais magturo sa iyo para sa iyong ikabubuti at gumabay sa iyo sa daan na dapat mong lakaran. Kung pinakinggan mo lang ang aking mga utos, mga pagpapala sana ay dadaloy sa iyo tulad ng isang batis na hindi natutuyo. Tagumpay sana ay dumating sa iyo tulad ng dating ng mga alon ng dalampasigan. Ano dapat maunawa ng bawat isang lingkod ng Diyos? Ang Diyos, lagi na nais tuluan tayo sa ikabubuti at ikapapanatag ng mga hinirang ng Diyos. Lagi na nagtuturo sa kanyang mga lingkod para gumabay o maging gabay sa daan na dapat lakaran. Ano lang hinihintay ng Diyos? Sumunod. Ano pa ngako? Pag sumunod, ang sabi ng Diyos, ang pagpapala dadaloy sa iyo. At ang tagumpay ay dadating sa iyo na tulad ng alon sa dalampasigan. Ano katumbas nun? Walang puwag yung kabiguan. Ito sana hilingin ng mga lingkod ng Diyos. Bago sama-samang manalangin, hilingin mo na sana ng mga tunay na lingkod ng Diyos na sana ibigay ng Diyos ang mga panalangin, ipagkaloob ang mga ipinagpapanata ng mga hinirang at manatili ang paggabay at pagsama ng Panginoon Diyos. Tayo tatayo at mananalangin. Panginoon po namin Diyos, salamat po na napakarami sa iyo. Walang sawa ka po sa pagmamahal sa iyo mga hinirang. Sa tuwing nagkakatipon at sumasamba ang mga lingkod mo, saan mang panig ng daigdig naroon ang iyong mga anak, hindi malayo na naaabot mo ang iyong mga hinirang. Hindi malayo na napakikinggan mo ang iyong mga lingkod. Walang sawa ka sa pagpatnubay at pagbabalasakit sa iyong mga anak. Mula pa sa panahon ng sugo, hindi ka nagsawa sa pagtuturo sa iyong mga lingkod. Inasangkapan mo ang sugo at mga tunay mong ministro para turuan ang iyong mga anak. Palibasa ang ito, mahirap maglakbay.
ang mga lingkod mo'y nag-iisa at hindi kasama ang patnubay at alalay mo. Hindi kayang maglakbay ng iyong mga anak sapagkat napakasalimuot ng pakikipagmaka ng iyong mga lingkod. Napakaraming balakid na sinasagupa ang iyong mga anak. Napakabigat ng pasanin. Kung ang mga lingkod mo ay mag-isa lang na maglalakbay, hindi namin kaya. Salamat sa alalay mo sa iyong mga hinirang. Salamat sa patnubay mo sa mga magulang. Kaya na itataguyod ang mga anak nila. Kaya na itataguyod ang sambayan. Dahil nagsalang iyong patnubay. Ang iyong pagtulong at pag-alalay sa iyong mga hinirang. Salamat ng marami. Hindi mo iniiwan ang mga lingkod mo. Nananatili ang iyong awa at pagmamalasakit sa kapakanan ng banal mong iglesia. Patuloy mong basbasan ang mga lingkod mo. Huwag mong pababayaan ang iyong mga hinirang. Kung nagkakamali, tulungan mong agad na maituwid ang aming mga sarili. Kung nakikita mong naililihis ang landas, patnubayan mong makalakad muli sa tamang daan ng pamamalakad, ng daan ng pagbuhay. Mapunta sa landas ng pagsunod sa iyong kalooban at patawarin mong mga pagkukulang at pagkakasala ng iyong mga lingkod. Huwag kang magagalit sa iyong mga hinirang. Huwag mong itatakbil ang mga hinirang mo. Huwag mong iiwan. Sapagkat hindi namin kayang maglakbay pag malayo ka. Kailangan ang mga lingkod at hinirang mong iyong pagsama para maitaguyod ang patuloy na pamumuhay sa mundong ito at ang paglalakbay at marating ang bayang banal. Patuloy na makapaglingkod ng iyong mga hinirang hanggang sa tabuhin ng kalikmo po ang mga naghihina. Ang mga lingkod mo kinakapos sa mga pangangailangan. Ibiyaya ang mga pangangailangan, Ama. Tulungan mo ang mga nawawalan ng pag-asa. Ang mga hinirang mo sa mga huling araw na ito. Patibayin mo ang pananampalataya. Patatagin mo ang mga pag-asa ng iyong mga anak. Ang mga inaabot ng kalumbayan o kalungkutan dahil malayo sa piling ng sa buhay o dahil sa mga kalamdaman o mga mabibigat na alalahanan suliranin no inaabot ng mabibigat na pagsubok. Maawa ka. Itaguyod mo ang iyong mga anak. Ang kalungkutan, palitan mo ng kaaliwan. Ang pag-ihina, palitan mo ng lakas. At ang mga kailangan ng iyong mga hinirang, patuloy na ipagkaloob sa bawat isa sa mga lingkod mo. Lagi na pakiugnay sa diwa at layunin ng pagsusugo mo sa huling araw ang iyong mga hinirang. At lagi na ipatnubayan ang sambahayan ng kapatid na Iranyo Manalo. Tulungan mo po sila. Huwag mo silang pababayaan. Iligtas sa anumang uri ng kapahamakan at maaaring puminsala sa kanila. Manatili ang buhay at lakas. Manatili ang kalusugan ng pangangatawan. Nag-iba yung pagkarunungan. Alag-alag sa kapakanan ng mga hinirang mo sa huling araw na ito.
Sumasampalataya ang iyong mga lingkod. Dininig mo ang panalangin ng mga hinirang mo. Ang lahat, hinihiling po sa ngalan ni Jesus na siya po namin dakilang tagapagligtas. Amen.